Importante sa mga taong nangangarap ang mga tao din na naniniwala sa kanilang kakayahan. Pero paano naman kung sarili mo pang mga magulang ang hindi naniniwala sa kakayahan mo? Kaya mo pa nga rin bang magsikap? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ngayon ang kwento ng buhay ni Nathan. Mama, may meeting po kasi kami sa school. Kailangan daw pong mayroong pumunta para sa akin dahil mayroon pong attendance. Baka naman po pwede, puntahan niyo po mamaya. Para po kasi sa grades ko yun eh. Sayang naman po kung hindi kayo makakapunta. Sabi ni Nathan sa kanyang mama na tila nakikiusap sa kanyang munting kahilingan. Sanay na nga si Nathan na kahit sa ganitong simpleng bagay, tila kailangan pa nga rin niya makiusap sa kanyang mga magulang. Pero sa kanyang pakikiusap, alam na rin naman niya sa kanyang sarili ang isasagot ng kanyang mga magulang. Naku anak, pasensya ka na. Alam mo naman si mama, teacher din. Marami rin akong kailangan gawin at asikasuhin. Lalo na ngayon, exam din ng mga estudyante ko. Tanungin mo na lang ang papa mo, baka pwede siya. Kita mo naman eh, masyado pa akong busy. Sagot naman ng kanyang nanay sa kanyang anak. Pero mama, natanong ko na rin po si papa kanina. Busy rin daw po siya. Marami rin daw po siyang ginagawa. Kaya sabi niya po, sa inyo na lang daw po ako magtanong. Nalulungkot namang sagot nitong si Nathan. Ang mga ate mo ba? Baka naman day off nila. Baka pwede ka nilang samahan sa araw ng meeting niyo sa school. Pasensya ka na talaga Nathan. Hindi talaga kami pwede ng papa mo. At masyado kaming maraming ginagawa. Sambit nga muli ng mama ni Nathan. Pero mama, una na rin po ako nagsabi kila ate. Nagbabaka sakali lang po ako na may pwede sa kanila. Kasi iniisip ko nga po, masyado ko yung busy ni papa. Pero wala raw po talagang pwede sa kanila. Huwag ko raw po silang abalahin at may mga trabaho daw po sila. Baka naman ma, pwede niyo pong magawa ng paraan. Sige na po. Pakikiusap pa nga ni Nathan. Nathan naman no, parang hindi ka nakakaintindi. Kung busy ang mga ate mo, mas lalo na ako. Pakiusapan mo na lang ang teacher mo. At kamo, wala talaga kaming oras ng papa mo. Maiintindihan din naman nila yun dahil teacher din sila. Sagot muli ng ina ni Nathan. Sige po ma. Tipid naman na sagot ni Nathan na may malungkot na boses. Noong sumapit na nga ang araw ng nasabing meeting ng mga magulang, tanging si Nathan nga lamang ang nag-iisang bata na nandoon at ang iba ay mga magulang at guardian ng kanyang mga kaklase. Dahil hindi na nga bago ang ganoong bagay para sa kanyang guro, kaya kinausap na nga lamang siya nito ng masinsinan. Nathan anak, busy ba ulit sila mama at papa mo? Meeting dapat ito ng mga magulang nyo, pero bakit ikaw ang nandito? Tanong ng kanyang guro. Opo ma'am, sinubukan ko na po makiusap kila mama at papa, pero hindi po talaga sila pwede. Baka naman po pwedeng ako na lang ang umattend para po sa sarili ko. Tatandaan ko na lang po ng mabuti ang mga sasabihin nyo. Naiyang sagot ni Nathan. Nginitian na nga lamang siya ng kanyang guro at sinabing isusulat na lamang sa notebook niya ang mga anunsyo at paalala na mapag-uusapan sa kanilang mga meeting. Naawa nga rin talaga ang guro ni Nathan sa kanya dahil tila simula noong una pa lamang na nag-aaral ito doon, tila 2 beses pa nga lamang uma-attend ang kanyang mga magulang doon. Bagay na para sa kanyang guro ay hindi naman dapat hinahayaan ng mga magulang ni Nathan, lalo pa at kapwa guro rin ang mga ito. Kaya sa huling pagkakataon ay pinagbigyan na nga lamang nila ang bata. Nathan anak, sabihin mo kay mama at papa mo, last na to ha? Hindi rin kasi pwede na palaging ka dito na lang anak. Kasi kailangan ko rin sila makausap. Lalo na sa mga mahalagang bagay na dapat pag-usapan tungkol sa pag-aaral mo, di ba? Kaya sana ka mo, maka-attend na rin sila next time. Tingnan mo rin kasi, busy rin ang mga magulang ng mga kaklase mo. May mga trabaho din sila.
pero gumagawa sila ng paraan para sa mga anak nila. Bili ng guro ni Nathan. Sa araw na ito ay malungkot na umuwi si Nathan sa kanila. Palagi na lamang kasi ganoon ang nangyayari sa kanya. Na tila ba minsan, pakiramdam niya ay walang nagpapahalaga sa kanya. Maging ang kanyang mga magulang kasi na kahit kaunting oras lamang naman para sa kanyang pag-aaral ay hindi pa nga kayang maibigay ng mga ito. Pero bilang naunawaan niya naman ang sitwasyon ng kanyang mga magulang, iniisip na nga lamang niya sa kanyang sarili na para rin naman sa kanya ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Kaya ang tampo na kanyang nararamdaman ay agad din namang nawawala. Pilit niya itong nilalabanan at iniintindi. Si Nathan ang pangatlo sa kanilang 4 na magkakapatid. Ang 2 panganay nila ay parehong babae at sila naman ang bunso sa kanila ay pareho nga ring lalaki. Parehong guro ang mga magulang nila, kaya naman lumaki ang mga ito na mayroong payak na buhay. Kahit na hindi ganoon kayaman, ay naibibigay pa rin naman sa kanila ang mga kailangan nila. Kaakibat noon, isa dyan namang pinalaki nga rin sila ng mga magulang nila na mayroong takot sa Diyos, may magandang pag-uugali, mga competitive sa paaralan, at talagang masasabi na mayroong standard sa buhay. Sa kabila ng mga ito, inasanay na nga rin silang magkakapatid na palagi nga rin busy ang kanilang mga magulang. Hindi nagtagal, ay gumraduate na nga rin sa elementary itong si Nathan. Pero maging sa araw na yun, ay pareho nga rin wala ang kanyang mama at papa. Tanging ang isang ate nga lamang niya ang nandoon para samahan siya sa pag-akyat sa entablado. Sa araw din kasi na yun, ay napaka-busy ng kanilang mga magulang. Dahil graduation nga rin sa paaralang tinuturuan ng mga ito. Pero katulad nga rin ng nakagawian ni Nathan, iniintindi na nga lamang niya ito kaysa hayaan ng kanyang sarili na sumama ang loob na ayaw rin naman niyang mangyari. Noong nasa junior high school na nga itong si Nathan, 13 taong gulang pa nga lamang siya at nasa grade 7 na nga siya noong muling magkaroon pa nga ng pang-4 na anak ang kanyang mga magulang na kung tawagin nga rin nila ay isang miracle baby dahil kahit nasa 48 years old na nga ang kanyang nanay, maayos pa nga ito nagbuntis at nakapanganak. Pero sa pagdating pa nga ng kanilang bunsong kapatid, ay tila mas nawalan pa nga ng atensyon sa kanya ang mga ito. Dahilan upang palaging ang pagalitan si Nathan ng kanyang mga bagong guro. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin uma-attend ang kanyang mga magulang sa mga mahalagang okasyon sa kanilang paaralan. Hindi nga kasi ito katulad sa kanyang guro noong una. Ngayon ay mahigpit na ang kanyang naging advisor. Kaya nahirapan talaga siyang ipaliwanag ang kanyang dahilan. Buong akala ng mga ito ay nagsisinungaling lamang siya. Sa tuwing nakikiusap nga kasi siya sa kanyang mga magulang, ay pinapagalitan lamang siya ng mga ito. Nathan naman, hindi ko ba talaga nakakaintindi? Kailangan mong intindihin ang sitwasyon. Ang bunso natin ay isang himala. Kaya dapat lang talaga pagtuunan natin siya ng pansin. Sabi ng kanyang nanay habang yakap-yakap ang bunso niyang kapatid na si Edu. Mama, naiintindihan ko naman po. Pero wala rin po ako magawa eh. Kahit po teacher ko, nagagalit na po sa akin. Akala po nila hindi ko sinasabi sa inyo. Malumanay na tugon ni Nathan. Pero sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam pa nga rin niya ang bigat ng responsibilidad na ipapataw sa kanya. Alam mo Nathan, isang milagro si Edu sa pamilya natin. Kaya sana, simula ngayon, masipagan mo pa ang pagtulong sa mama mo dito sa bahay at maging mabuti ka sa mga kapatid mo. Hindi yung puro stress ang dinadala mo dito. Puro kahiling eh. Parang hindi ka nakakaintindi. Sabi naman ng kanyang ama na si Ginoong Henry habang hinahaplos ang bagong silang na sanggol na bunsong kapatid nila Nathan. Sige po Papa, Mama. Gagawin ko na lang po ang lahat para po makatulong sa inyo. Pasensya na po. Sabi ni Nathan. Likas na mabuti at masunuring bata si Nathan. Magaling din sa paaralan, matalino, competitive,
at talaga namang pinagbubuti ang kanyang pag-aaral. Ayaw din naman kasi niya na mapahiya sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga ate kasi ay gumraduate ng mga valedictorian. Noong nagtapos nga ang mga ito, palagi sinasabi sa kanya ng kanyang mga magulang na dapat ay gayahin niya ang kanyang mga ate. Kaya naman talaga nahihirapan siya na abutin ang standard ng kanyang mga magulang. Lalo pa at mataas ang expectation ng mga ito sa kanya. Bagamat na ibibigay naman sa kanya ang mga pangangailangan niya dahil siya ang bunso noon, hindi naman biro ang pressure para sa kanya. Lalo na noong dumating pa nga ang kanyang bunsong kapatid. Nathan, ito ang usapan natin ha. Dapat ang lowest grade mo ay 90 lang. Wala nang dapat bumaba doon. Sikapin mong taasan ang mga grades mo. Ang mga ate mo, hindi kami napahiya sa mga grades nila noon. Kaya dapat, ganoon ka din. Huwag kang mag-alala. Alam naman namin kaya mo yun eh. Lahat tayo sa pamilyang ito ay magagaling. Huwag na huwag mo kaming ipapahiya. Nagkakaintindihan ba tayo? Ito nga ang mga linyahan na madalas banggitin sa kanya ng kanyang ama na si Mang Henry. Sige po, Papa. Tatandaan ko po ang mga sinabi nyo. Gagawin ko po yan. Ito rin ang palaging sagot ni Nathan. Kahit nararamdaman niya ang mga bigat sa mga salitang yun. Hindi kasi siya makatanggi o makapagreklamo dahil ayaw nga niya mabigo ang mga ito. Simula noong bata pa lamang kasi siya, wala na nga sapat na oras sa kanya ang kanyang mga magulang dahil napakabisi nga ng mga ito sa kanilang mga trabaho. Kaya halos buong buhay niya tanging sa material na bagay na lamang din at sa mga pera bumabawi ang mga ito. Gayunpaman, may mga pagkakataon na kinakailangan ang mga magulang niya sa paaralan, pero kahit ano pang ang pakikiusap niya ay hindi siya pinagbibigyan ng mga ito. May mga pagkakataon pa nga na sabik pa nga siyang ipaalam sa kanyang mga magulang ang mga special awarding na kanyang matatanggap, pero ang pagkasabik na ito ay agad na nawawala dahil parang wala lamang ito sa kanyang mga magulang. Anak, pasensya ka na. Marami akong gagawin eh. Tsaka na lang, pwede naman siguro yun kahit wala kang kasama. Ito ang palaging sinasabi ng kanyang nanay. Kaya habang lumalaki siya, nagkakaroon na nga rin ng tampo si Nathan sa kanyang mga magulang. Ang mga ate naman niya ay palagi siyang inuutusan sa bahay. Sa mga pangyayaring ito, ay hindi na nga rin talagang maramdaman pa ni Nathan ang pagmamahal sa kanya ng kanyang pamilya. Nathan, kaya sa'yo nakaupo ka lang dyan. Pumunta ka na lang sa kwarto ko. Maglinis ka dun. Utos sa kanya ng kanyang ate Ethel. Nathan, asikasuhin mo rin si Edo ha. May lakad kami ng ate Ethel mo. Dagdag pang utos ng isa pa niyang ate na si Edna. Halos hindi na nga rin talaga maganda o gaga pa si Nathan sa mga dapat niyang unahin. Palaging ganito ang nangyayari sa kanya. Okay lang naman sa kanya dahil nakatatandang kapatid naman niya ang mga nag-uutos sa kanya. At naiintindihan din naman niya na nagtatrabaho din sila. Pero minsan, pakiramdam niya, kaya yung ginagawa sa kanya dahil isa siyang nakikinabang lang sa bahay na wala namang ibang ambag kung hindi ang tumulong at gumawa ng mga inuutos sa kanya sa bahay nila. Para naman silang hindi patas sa akin. Kung ituring nila ako, parang hindi nila ako anak. Parang hindi nila ako kapatid. Bulong ni Nathan sa kanyang sarili habang naglilinis ng bahay. Pero sige, okay lang yun. Hayaan ko na lang. Ang importante, nakakatulong ako kahit sa ganitong paraan. Dagdag pa niya na tila kinukumbinsi ang sarili na huwag magdamdam. Noong ipanganak nga ang kanyang bunsong kapatid, nakita nga ni Nathan ang buong pagmamahal ng kanilang pamilya. Maging ang mga ate niya na hindi naman niya nakitang nawili sa kanya noon, ngayon ay haling na haling sa kanilang bunso. Edu, mahal na mahal ka namin. Ikaw talaga ang pinakamahal naming kapatid. Napaka-cute mo. Duwang-duwang sabi ni Ate Edna niya. Magmula noon, mas dumagdag pa nga ang mga gawain ni Nathan sa kanilang bahay. Kailangan na mayroong tumutulong sa kanyang nanay noong bagong panganak ito. Kaya sa halip na makapasok pa nga siya sa paaralan, lumiban pa nga siya ng 1 linggo na nasundan pa nga
ng madalas niyang pagka-late sa klase dahil lagi nga siyang inuutusan sa gabi, kaya late na nga rin niya nagagawa ang kanyang mga gawain sa school at palagi nga rin siyang puyat. Kinabukas naman, ginigising siya ng maaga ng kanyang mama para magpatulong sa ibang gawain, pati na sa kanyang kapatid. Hindi naman niya magawang magreklamo kahit na sa totoo lamang, habang tumatagal, parang nararamdaman niya at minsan na nga rin niya natanong sa kanyang sarili kung mahal pa nga ba siya ng kanyang mga magulang, para kasing hangin na lamang siya sa kanilang bahay. Nakikita na lamang siya ng mga ito sa tuwing mayroon silang kailangan o iuutos sa kanya sa mga hindi magagandang nararanasan niya. Dulot nga nito ay naiipon ito ng naiipon sa kanyang dibdib. Nathan, gumising ka dyan. Kailangan ko ng tulong mo. Mag-init ka na pampaligo kay Edo. Hugasan mo na rin ng mga plato ha. Idamay mo na rin ang mga tsupon niya. Tawag ng kanyang nanay sa madaling araw. Sige po mama. Opo. Sagot ni Nathan. Kahit kakatulog pa nga lamang niya, wala siyang kahit anong pagreklamo. Maraming pagkakataon na nga rin na sumasagi sa isip nitong si Nathan na hindi naman talaga siya mahalaga sa kanilang pamilya dahil hindi naman siya nakikita ng mga ito. Sa tuwing mayroon siyang achievement sa school, parang baliwala lamang din sa kanila. Isang beses, inapaglitan siya ng kanyang tatay dahil bigla nga bumaba ang kanyang mga grades. Na-disappoint ang mga ito at sinabing nagpapabaya lamang siya sa kanyang pag-aaral. Nathan, ano nangyari sa grades mo? Hindi ka ba nag-aaral ng maayos? Yan napapala mo. Nagbubulak-bulak ka siguro, no? Sermon ng kanyang ama. Gustuhin man niyang ipaliwanag, pero naisip niya na baka maging bastos siya sa kanyang mga magulang kapag sinabi niya ang dahilan kung bakit nagkaganon ng kanyang mga grades dahil masyadong mabigat ang mga binibigay na trabaho ng mga ito sa kanya. Hindi na nga niya kayang pagsabayin ang kanyang pag-aaral at ang napakadaming utos ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Minsan nga rin kasi talaga hindi na nga niya alam ang kanyang gagawin dahil kapag hindi naman siya sumunod sa utos sa kanya, siguradong papagalitan naman siya ng kanyang mga magulang. Kaya minabuti na nga lamang niya na itikom na lamang ang kanyang bibig at humingi ng paumanhin. Sorry po papa, susubukan ko na lang pong bumawi. Pasensya po talaga, nagpabaya po ako. Ito na lamang ang kanyang tanging nasabi kahit labag sa kanyang kalooban. Pagkapasok niya sa kwarto, ay doon nga bumuhos ang kanyang mga luha. Napakabigat talaga ng kanyang pakiramdam. Pero dahil ayaw naman niyang sumama ang loob ng kanyang mga magulang, ibinaling na nga lamang niya sa ibang bagay ang kanyang atensyon, imbes na mag-isip ng hindi maganda. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na mahal naman talaga siya ng kanyang mga magulang, kahit na hindi naman niya ito ramdam. Nagpatuloy ang mga ganoon nangyayari sa buhay ni Nathan. Bumabawi man siya sa kanyang pag-aaral, pero hindi na katulad ng dati na palaging siya ang nangunguna dahil naging hati na nga rin ang kanyang atensyon sa pagtulong sa bahay, sa pag-aalaga sa kanyang kapatid at sa pag-aaral. Nathan, may project ka ba ulit? Tanong ng kanyang nanay. Opo mama. Kailangan ko po ng oras para matapos po ito. Madami po kasi ito tsaka mahirap po. Sagot niya habang nagpa-plan siya ng damit ng kanyang mga ate. O siya sige, pagtapos mo dyan, gawin mo naman ang mga gagawin mo. Ako na muna maghuhugas ng mga pinagkainan. Sagot ng kanyang mama. Tuwang-tuwa nga talaga si Nathan sa pagkakataong ito dahil sadyang napakarami niyang gagawin at tila naiintindihan na nga ito ng kanyang mama. Lumipas pa ang mga taon hanggang sa nakagraduate na nga siya ng high school, hanggang sa nag-college na nga siya, kung saan dito na nga rin nagsimula ang malaking pagbabago sa pag-uugali ni Nathan. Second year noon si Nathan at talaga namang ang labanan sa paaralan dito ay ibang-iba kumpara sa high school. Kaya lalo nga siya na pressure dahil kasabay noon nagsimula na nga rin mag-aral ng grade 1 ang kanyang kapatid na bunso, kung saan siya na nga rin ang naging tagatid at tagasundo dito. Lalo siyang nahihirapan sa pag-aaral
dahil tila mas bumigat ang kanyang obligasyon na nakapasan sa kanya. Nathan, ikaw na muna ang bahala kay Edo ha. Kailangan ko mag-overtime. Huwag mong papabayaan ng kapatid mo ha. Ikaw ang mananagot sa akin kapag may nangyari dyan. Utos ng kanyang ama. Opo papa, ako na pong bahala kay Edo. Sagot ni Nathan. Isang araw, inasali nga si Nathan sa mga lalaban sa kompetisyon para sa larong chess sa kanilang paaralan. Masaya niyang ibinahagi ang balitang ito sa kanyang pamilya. Buong akala niya ay magiging masaya nga rin dito ang kanyang mga magulang. Pero yun pala, hindi ito susuportahan gaano ng kanyang mga magulang dahil dagdag abala lang daw ito sa kanyang oras. Nako Nathan, hindi mo na kailangan pang sumali sa chess competition na yan. Dagdag abala lang yan sa oras mo. Tsaka walang maidudulot na maganda sa'yo yan. Hindi naman tataas ang grades mo dyan eh. Sa halip na magganyan ka, alagaan mo na lang kapatid mo. Sambit ng kanyang ama. Pero papa, gusto ko lang po talaga sanang subukan. Hilig ko po talaga ito noong bata pa lang ako. Gustong gusto ko pong sumali sa chess competition. Paliwanag ni Nathan. Ako Nathan, di ba ang sabi ko? Mas mabuti, huwag na. Total naman, mababa na rin namang grades mo. At hindi na rin namin inaasahan na magiging cum laude ka pa. Mabuti pang ilaan mo na lang ang oras mo sa pagtulong dito sa bahay at pag-aalaga kay Edo. Sagot muli ng kanyang ama na tila walang pakialam sa kanyang kasasaya. Sa sinabing ito ng kanyang papa, sobrang nga talagang nasaktan ang damdamin ni Nathan. Pero dahil gustong gusto nga niya na subukan, kaya sinaway na nga niya sa unang pagkakataon ang kanyang papa at sumali pa nga rin siya sa pagtatanghal. Nagbunga naman ang kanyang paghihirap dahil naging kampiyon siya. Noong araw nga na yun, ay masayang masaya siyang umuwi sa kanilang bahay at ibinalita ito sa kanyang mga magulang. Inibitahan pa nga niya ang mga ito na umattend sa awardings. Mama, papa, nanalo po ako. Sabi ko po sa inyo magaling po ako sa chess. Magkakaroon po ng awarding ceremony bukas. Sana po makapunta kayo. Sabi ni Nathan na puno ng pag-asa. Aba Nathan, talaga ba lang sumali ka? Tanong ng kanyang ama. Yan mo na mahal. Eh nga, nanalo naman siya. Teka, bukas na ba yan? Pero anak, hindi kami sigurado kung makakapunta kami ha. Baka hindi kami makapunta. Marami kaming gagawin. Sagot ng kanyang nanay. Pero ma, pa, hindi lang po basta-basta panalo yun. Ako po ang nag-champion. Kaya special award po talaga ang matatanggap ko. Pumunta na po kayo. Pero noong sabihin niya yun, ay parang walang nakarinig sa kanya. Dahil ang kanyang papa ay nagla-laptop at busy naman sa trabaho ang kanyang mama. Nagtuturo ito ng assignment sa kanyang kapatid at ang mga ate naman niya ay busy din sa kanilang mga cellphone. Dumating ang araw ng paggawad ng patimpalak at tanging siya lamang din talaga ang walang kasama kahit na siya ang champion. Malungkot siyang umuwi, dala ang mga award na kanya natanggap. Kahit mayroong pagtatampo sa hindi pagpunta, excited pa nga rin siyang ipakita sa kanila ang mga natanggap niyang parangal. Pagka-uwi ni Nathan ay talaga nagulat siya dahil saktong mayroong mga pagkain at mayroon nga rin cake na nakasulat na congratulations at nandoon nga rin ang kanyang mga ate. Ang buong akala niya ay para sa kanya ang mga ito, kaya tuwang-tuwa talaga siya. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pagkasaya, dumating ang kanyang mama at ang kanyang papa, kasama ang kanyang bunsong kapatid galing sa school. Recognition pala ng kanyang bunsong kapatid na si Edo. At mayroon nga itong award, kaya ang celebration na ito ay hindi pala para sa kanya, kung hindi sa kanyang bunsong kapatid. Mismo mga ate pa nga niya ang naghanda ng mga ito. Congratulations Edo! Ang galing-galing naman talaga ng bunso namin oh! Napakagaling mo talaga! Tuwang-tuwang sabi ng kanyang ate, sabay niyakap ng maigpit ang bunsong kapatid. Sa mga oras na ito, inakaramdam talaga si Nathan ng labis na sama na loob. Parang wala man na nakakapansin sa kanya o sadyang walang mayroong pakialam
sa natanggap niyang award na kanyang pinaghirapan. Para bang isa lamang siyang anino. Sa mga sandaling ito, ay doon na nga rin sumabog ang matagal nang naipon na bigat sa kanyang damdamin. Grabe talaga oh. Wala man lang kayong balak na batiin din ako. Kahit simpleng congratulations lang oh. Nag-champion ako sa chess. Ako ang nag-represent sa school namin. Sinabi ko sa inyo ang tungkol sa awarding ngayon. Pero tanging ako lang ang champion na walang kasama kahit isa. Oo, nakatanggap ako ng magandang award. Pero malungkot pa rin. Parang hindi niyo ako na-appreciate. Parang hindi niyo ako nakikita. Hangin lang ba ako? Malakas na sabi niya. Sabay dumiretso sa kanyang kwarto at umiyak. Habang naiwan naman ang kanyang pamilya na tulala sa biglang inugali at kanyang sinabi, "Aba Nathan, huwag ka nang umarte-arte dyan. Bumaba ka na dito at kumain. Huwag mong ipakita na ganyan ang asal mo sa kapatid mo. Baka gayahin ka pa nito." Sabi ng kanyang mama. Ilang minuto noong umakyat siya sa kwarto. Parang wala man lang kayo pakialam talaga sa akin. Lagi yun ang ipinaparamdam sa akin na baliwala ako. Simula pa noon, tiniis ko ang mga panahon na wala kayong oras sa akin. Tapos ipinapamukha niyo pa sa akin na wala akong halaga sa inyo. Bakit ganyan kayo? Ginagawa ko naman po ang lahat eh. Bakit parang hindi po sapat ang mga ginagawa ko? Hindi ako nagreklamo. Sinusunod ko ang lahat ng mga utos nyo. Pero wala pa rin ako sa inyo. Para lang talaga akong hangin. Mahinang sambit ni Nathan sa kanyang sarili. Hindi niya ito masabi-sabi sa kanyang mga magulang. At idinaan na nga lamang niya ang lahat ng ito sa kanyang pag-iyak. Sa isang iglap, tila ang dating maamo at mabait na si Nathan, inapukaw ang nag-aalab na damdamin dahil hindi na nga niya kaya pang pigilan na kimkimin ang sama ng loob na naipon sa matagal na panahon. Tila ba napagod na lamang din siya sa paulit-ulit na lamang na nangyayari sa kanyang buhay at nagsawa na nga rin siya na palaging nanlilimos ng pagmamahal at atensyon sa kanyang pamilya. Siguro naman, mas ayos kung ibahin ko na lang ang estilo ko ngayon. Baka sakaling dito, mas mapansin na nila ako. Nakakapagod na rin eh. Nakakasawa na. Ito na lang siguro ang gagawin ko. Aniya ni Nathan sa kanyang sarili. Simula nga noon, ay biglang nag-iba na itong si Nathan. Naluwas na sa dating pag-uugali ang naging ugali na ni Nathan. Kung dati ay halos wala siyang kaibigan dahil tanging bahay at pag-aaral lamang ang kanyang inaatupag. Pero ngayon naman, inapapabarkada na nga rin siya. Natuto na nga rin siya ngayon ng mga bagay na dati ay hindi naman niya ginagawa. Tumatambay na nga siya, nagiinom at palaging kasama ang mga barkada. Nathan, ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Kung kailan ka nag-college, tsaka kapag gumaganyan. Aba, ibigin mo pa yata kami ng sakit sa ulo ngayon ah. Galit na mungkahin ng kanyang mama noong mabalitaan na kabilang si Nathan sa mga nabarangay dahil sa curfew noong isang gabi. Hayaan nyo na lang yun ma. Kailan ba kayo natuwa sa akin? Pabulong ng sagot na narinig naman ng kanyang ate. Hoy Nathan, ikaw, sumasagot ka na rin kay mama ha? Ang lakas na ng loob mo ngayon ha. Bakit ate? Kasi pala mo nilang ako dito sa bahay? Kaya makapal ako? Kaya malakas ang loob ko? May naging pakinabang din naman ako dito ha. Habang lumalaki ako, panay utos lang naman kayo. Kulang na nga lang, gawin nyo na akong alila. Sinusunod ko naman ang lahat ng utos nyo. Dahil tumatak sa isip ko, yung palaging sinasabi nyo sa akin, na yun lang naman ang kaya kong iambag. Tsaka ang hirap nyong abutin. Ang hirap nyong pasayahin. Kaya bahala na kayo kung anong gusto nyong isipin. Ganun lang din naman yun eh. Walang pinagkaiba. Sagot ni Nathan na labis kang ikinagulat ng mga tao sa kanilang bahay. Sa sobrang pagkainis nga ng kanyang ate, inagawa nitong ibato ang hawak nitong cellphone kay Nathan. Tinamaan naman si Nathan sa ulo, pero patuloy pa nga rin siya sa pag-alis. Nagpatuloy ang pagiging pasaway ni Nathan
hanggang sa nahinto na nga rin siya sa pag-aaral at natenga ng 3 taon. Panay tambay na lamang, inom, mga bisyo, at naging sakit sa ulo na nga rin talaga siya ng kanyang mga magulang. Madalas ay madaling araw na nga siyang umuuwi at kung minsan ay lasing pa. Ang mama niya naman ay tila ramdam ang bigat ng damdamin ng kanyang anak. Noong isang beses nga kasi, noong umuwi siyang lasing na lasing, ay mama naman niya ang sumalubong sa kanya. Hayaan niyo na lang ako. Pagod na akong patunayan ang sarili ko. Bali wala naman ang lahat eh. Mama, simula nung bata pa lang ako, pinaramdam niyo sa akin na wala akong halaga sa inyo. Naging mabuti naman akong anak. Pero mukhang sa ganitong paraan kayo nagkaroon ng atensyon sa akin. Ang hirap-hirap yung i-please, Mama. Bakit naman ganun? Ang unfair niyo sa akin. Lasing na sabi ni Nathan, sabay biglang humagulhol. Nauunawaan naman ng ginang ang damdamin ng kanyang anak. Kung kahit hanggat maaari din, pinagtatakpan na nga lamang niya si Nathan sa tatay nito, lalo na sa mga kalokohan na ginagawa nito. Dahil ayaw nga rin nito na masaktan pa si Nathan ng kanyang ama. Isang araw ay sabay-sabay na umuwi ang mga magulang ni Nathan at ang kanyang mga kapatid galing sa kanilang mga trabaho. Pero bumungad nga sa mga ito ang napakagulo nilang bahay, habang si Nathan naman ay mahimbing na mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Hoy Nathan, ano bang akala mo? Prinsipe ka dito? Aba Nathan, tingnan mo naman oh. Inamag na sa lababo yung mga hugasin mo. Baka maya ka naman. Baka gusto mong hugasan ng mga to. Sakit ka na nga sa ulo, wala ka pang pakinabang. Galit na sabi ng ate ni Nathan. Sa sobrang pagsigaw nga ng kanyang ate, ay agad naman nagising itong si Nathan. Ano? Pakinabang? Bakit hindi nyo iutos sa bunso nyo yan? Tutal, di ba noong ako ang bunso, ayoko palagi ang inuutosan nyo? Di pagkuha nga ng tubig na iinumin nyo, sa akin nyo pa rin iutos. Hindi talaga kayo patas. Lahat na lang ng pagkakamali, sa akin nyo nakikita. Sagot naman niya. Aba Nathan, sobra-sobra na talagang pagiging bastos mo ha. Pagod na nga kaming lahat na umuwi dito. Tapos ganyan pa ang sasabihin mo? Ganito pa ang abutan namin? Wala ka nang ibang ginawa kundi tumambay at magpakasarap sa buhay. 3 taon ka ng palamon dito. Umilos ka naman. Mahiya ka naman. Sabat naman ng isa pa niyang ate. Yun, lumabas din ang totoo. Palamunin lang talaga ang tingin niyo sa akin. Plastic ka pala eh. Dapat noon mo pa sinabi yun sa akin. Para noon pa lang, nasulit ko na rin ang pagpapakasarap sa buhay. Total, alila lang naman ang trato nyo sa akin. Napakamatapobre nyo. Sobra na rin kayo. Pabalang na sagot ni Nathan. Sa kalagitnaan nga ng kanyang pagsasalita, bigla namang mayroong tumamang kamao sa mukha ni Nathan. Sinuntok na pala siya ng kanyang ama sa labis na galit dahil sa ugaling ipinapakita niya. Tsaka kinuha ang mga gamit niya at itinapon nga sa labas. Pinalayas na nga siya ng kanyang mga magulang. Walang sabi-sabi, pinulot naman niya ang lahat ng kanyang mga gamit at umalis na rin sa kanilang bahay. Wala na nga siyang pakialam kung ano pa ang sasabihin nila. Masakit man, pero okay na rin para sa kanya yun. Dahil gustong-gusto na nga rin niyang umalis sa kanilang bahay. Ngayon, lumabas din ang totoo niyang ugali. Sambit ni Nathan, tsaka iniwan sa labas ng kanilang bahay ang kanyang cellphone na binili noon ng kanyang mga magulang para sa kanya. Sa ngayon, ay mag-iisang linggo nang palipat-lipat ang tinutuluyan itong si Nathan sa kanyang mga barkada. Pero dahil hindi naman siya pwedeng manatili ng matagal sa bahay ng kanyang mga tropa, natutulog na nga lamang siya sa tent na ibinigay ng mga ito sa kanya. Nagtagal nga ng mahigit 1 buwan na namuhay si Nathan sa ganoong paraan at tanging pagsasayday niya sa pagkakarwash ang ikinabubuhay ng kanyang sarili. Hanggang sa isang araw, napansin ni Nathan na mayroong mayamang matandang babae ang ninakawan matapos nga nitong mag-withdraw sa ATM machine.
At dahil gabi na nga rin noon at matanda na rin ang babae, hindi na nga rin niya nagawa pang manlaban. Mabuti na lamang din at andoon si Nathan na nagbigay ng saklolo sa matandang babae, kung kahit hindi nga ito napahamak at naibalik ang pera. Pero sa kasamaang palad, kapalit ang pagsagip niya sa buhay ng matanda, napuruhan nga ang kanyang katawan dahil nasaksak nga siya ng kawatan. "Iho, kamusta ka? Ayos ka lang ba?" tanong ng matanda noong magising si Nathan. Ayos naman po ako. Kayo po ba? Teka, nasaan po tayo?" "Iho, nasa ospital ka. Maraming salamat ha. Iniligtas mo ako kagabi." Dahil sa kabutihang ginawa ni Nathan, natuwa talaga sa kanya ang matandang babae na si Madam Alicia. Isa nga itong milyonarya na nag-iisa na lamang din sa buhay. Noong malaman nga nito ang kwento ni Nathan, hindi na nga ito nagdalawang isip pa na tulungan si Nathan na makabangon muli sa pagkakadapa, at inalok nga siya nitong magtrabaho sa kanya bilang kanyang personal bodyguard, na hindi naman tinanggihan pa ni Nathan. Naging maayos na ang buhay ni Nathan buhat noon, at makalipas nga ang 3 taon, hiniling nga nito sa matanda na tapusin ang natitirang 2 taon sa kanyang pag-aaral. Hindi na lamang kasi basta-basta bodyguard ang turing nito sa kanya, kung hindi isang kapamilya na rin. "Wow, Nathan, I am so happy to finally hear this from you, Iho. I've always wanted you na mag-aral muli, but I wanted it to come from you. I've seen so many potentials in you, and I believe na yung dating Nathan is still there, waiting to just be awakened inside you. Kaya sige, Iho, saan mo ba gustong mag-aral? Dito ba sa Pinas? Or you want abroad?" Tuwang-tuwa nga talaga si Nathan sa mga sandaling ito. Sa unang pagkakataon kasi, mayroon na rin naniniwala sa kanya. Bagay na matagal na nga rin niyang hinihiling na madinig sa kanyang pamilya. Kaya naman noong tanungin siya nito, labis talaga ang kanyang kasiyahan at lumakas ang kanyang loob na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Ginugol ni Nathan ang 2 taon sa pag-aaral hanggang sa gumraduate na rin siya bilang summa cum laude, na talaga namang ikinaproud ng gusto ni Madam Alicia. Kaya naman sa loob ng mahabang panahon na nakita ng matanda ang labis na pagbubursige ni Nathan sa buhay at ang galing at talento sa pag-manage ng ilan sa mga business nito, ipinagkatiwala na nga ni Madam Alicia kay Nathan ang pangangalaga sa ilang pagmamay-ari niyang kumpanya, kabilang na ang mga private resort at restaurants na minsan na nga rin hinawakan noon ni Nathan habang siya ay nagsilbi noon bilang executive assistant. Muntik na nga itong malugi noon, pero sa galing ni Nathan ay nagawa nga niya itong maibangon. "Auntie Alice, hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat sa inyo. Hindi niyo naman po ako kaano-ano. Pero biglang naputol ang pagsasalita ni Nathan dahil kaagad niyang sumabat dito si Madam Alicia. "No, Iho, don't say that. Nangyayari ang lahat ng ito sa buhay mo dahil mayroon kang mabuting puso. Hindi man ito napansin noon ng pamilya mo, but at least you still have a chance para ipakita sa kanila na sa kabila ng lahat, ang totoong Nathan ay nandiyan pa rin. I know na yung naipon at sumabog na lang ng bigla ay hindi talaga ikaw. Instead, you were just trying to get their attention the other way kasi napuno ka lang. At naiintindihan kita, Iho, pero wag mong hayaan na yun ang palagi ang manaig sa'yo. Wag mong isipin okay lang naman na wala sila at makakaya mo talaga na mawala talaga sila sa buhay mo. Your family is still your family and they are your family. Nathan, Iho, huwag kang tumulad sa akin na because of my pride, tuloy nang nawala sa akin ang nag-isa kong anak. Kaya naman pati ang asawa ko noon, iniwan na rin ako. You know, ang isang pamilya, palagi mayroong pagsubok na kakaharapin. Kaya ikaw, Nathan, yung pagmamahal
at pagkasabik sa pamilya mo na pinipilit mo lang ikubli. Let it go and let it be. Huwag na huwag mong hayaan na kainin ka ng sistema mo. Regrets are the cruelest thing na binibigay natin sa sarili natin. Kaya magpakatotoo ka sa nararamdaman mo. Alam kong miss na miss mo na rin ang pamilya mo. At kaya ka nagpapakabuti para sa kanila. Akala mo ba, Nathan, hindi ko alam ang lahat ng yun? Mahabang panayam sa kanya ni Ginang Alicia. Gulat na gulat talaga dito si Nathan. Hindi kasi niya akalain na alam pala ni Madam Alicia ang lahat ng ito, pati na ang kanyang mga iniisip. Ano pong ibig niyong sabihin, Auntie Alice? Nagtatakang tanong ni Nathan sa huling sinabi ng Ginang. Nathan, alam ko naman, you've been helping them financially. Simula pa lang noong kumikita ka na ng sarili mong pera. Tsaka syempre naman, unang-una pa lang, I did a background checking about you. At ngayon, Nathan, napag-alaman ko rin, nag-i-cause na ang pamilya mo ngayon. Hirap na sila. Lalo na ang panganay nyo, may sarili na siyang pamilya. Your other sister is getting married. At ang papa mo naman, malapit na rin mag-retire. Let's say, talaga naghihirap na ang pamilya mo. At ngayon, kinakaharap talaga nila ang malaking problema. Lalo na sa pagbabayad nila ng mga utang nyo sa bangko. Tutulungan ko na nga sana sila. Pero meron na po nang tumulong sa kanila. At alam ko na ang taong tumulong sa kanila ay walang iba kung hindi ikaw. Gumamit ka pa ng ibang pangalan para matulungan sila. Sambit muli ni Madam Alicia. Natulala talaga si Nathan sa mga oras na ito. Hindi talaga niya lubos sa kalain na alam pala ni Madam Alicia ang lahat ng ito. Sa totoo lamang kasi, simula noong malaman niya na naghihirap na ang kanyang pamilya, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan ng mga ito. Nagpadala siya ng mga tao para matulungan ng kanyang pamilya, pero hindi nga niya ipinaalam sa kanyang mga magulang o sa kanyang mga kapatid na sa kanya nga galing ang mga tulong na kanilang natanggap. Napaiyak na nga lamang si Nathan sa harap ng Ginang habang inaamin ang kanyang mga ginawa. Sorry po, Auntie Alice. Inilihim ko po ang lahat ng ito. Wala po eh. Kahit ano pa pong sama ng loob ko sa kanila, hindi ko po sila kayang tiisin. Gumawa po ako ng paraan para matulungan sila. Mahal ko pa rin po sila dahil pamilya ko sila. Hindi ko kaya makita sila na naghihirap. Natatakot lang po talaga ako na humarap sa kanila. Kaya po gumamit lang ako ng ibang tao para matulungan ko sila. Para sa akin po, sila pa rin ang buhay ko. Paulit-ulit ko pong handa silang tulungan. Kahit pa akala nila, nakalimutan ko na sila. Hindi na nga napigilan pa ni Madam Alicia na maging emosyonal din. At awang-awa talaga siya kay Nathan. Mabuti kang anak, Nathan. Sana lang din, huwag mong ipagkait sa sarili mo ang balang araw ay makasama sila at makapiling mong muli ang pamilya mo. Ipakita mo sa kanila na nagbago ka na. Alam kong mahal ka pa rin nila at hindi ka pa rin nila nakakalimutan. Huwag mo na akong alalahanin pa. I can manage myself. Sabit ni Madam Alicia. Maraming salamat po talaga, Auntie. Ikaw po ang dahilan kung bakit po ako nagbago. Hindi ko po magagawa ang lahat ng ito kung hindi niyo po ako pinagkatiwalaan at tinulungan. Salamat po talaga. Matamis na sambit ni Nathan habang yakap ang isa sa mga pinaka-espesyal na tao sa kanyang buhay. Para nga kasi sa kanya ay utang niya ang lahat ng ito kay Madam Alicia. Lumipas pa nga ang ilang buwan at matagumpay na nga rin nabayaran ang lahat ng utang na mayroon ang pamilya ni Nathan. At dahil nga ito sa sipag at galing niya sa larangan ng pamamalakad ng negosyo, hindi nagtagal, nakapagpatayo na nga rin siya ng sarili niyang kumpanya kung saan siya mismo ang nagsimula. Ginabayan naman siya dito ni Madam Alicia. Hindi nga nagtagal,
nagkaroon pa ito ng maraming branch sa iba't ibang lugar, kabilang na sa kanilang lugar, at pinangalan niya ang negosyong ito sa kanilang apelyido. Dumating na nga rin ang araw na pinakahihintay ni Nathan. Handa na nga siyang umuwi sa kanilang lugar. Sa araw na yun ay ribbon cutting ng kanyang branch sa lugar kung saan siya lumaki, at imbitado nga dito ang kanyang buong pamilya. Pare, nakita mo ba sila mama? Dito mo sila papwestuhin ha? Bili ni Nathan sa kanyang kaibigan na kilala nga rin ng kanyang mga magulang. Maya-maya pa nga rin, noong makita nga niya ang kanyang mga magulang, kaagad na nga rin niyang nilapitan ng mga ito. Ma, pa, nanginginig ang boses ni Nathan noong tuloy na nga rin niyang ilantad ang kanyang sarili sa kanyang mga magulang. Nathan? Anak? Ikaw na ba yan? Bigla nga siyang niyakap ng maigpit ng kanyang nanay, at sumunod naman dito ang kanyang tatay. Anak, ikaw ba talaga yan? Bakit ngayon ka nagpakita sa amin? Kamusta ka na, anak ko? Nasasabik na sabi ng kanyang nanay. Baka sa mukha nito ang pag-aalala sa kanya. Pasensya na po ma. Medyo natagalan lang po ako bago po bumalik ulit. Patawad po talaga sa mga nagawa ko noon, sabi ni Nathan. Pero bigla nga rin siyang niyakap at hinagkan ng kanyang ama, sabay humagulhol. Patawad din anak. Hinanap ka namin. Lalo na ako. Hinanap talaga kita. Pero hindi ko naman malaman kung saan ka ba pumunta. Kung kani-kanino ako nagtanong. Kung kani-kanino kita hinanap. Nagpatulong na rin ako sa lahat ng kakilala ko. Pero hindi kita nakita. Ilang taon kong pinagdusahan na pinalayas kita noon. Gusto ko lang naman kasi na matuto ka. Huli na noong mapagtanto namin na nagkulang kami ng mama mo sa iyo. Patawad talaga anak. Patawad. Umuwi ka na sa atin ha. Please, umuwi ka na. Gusto ko na namin makasama ulit. Mayroon akong kilala na siyang tumutulong sa pamilya natin. Hindi ko alam kung bakit. Pero hilingin ko sa kanya na tulungan ka rin niya para magkaroon ka rin ng maayos na trabaho. Pangako anak, babawi kami sa iyo. Babawi kami sa mga pagkukulang namin sa iyo. Sunod-sunod na sabi ng kanyang ama. Nalata ang labis na pagkasabik sa kanya at kagustuhang makabawi sa kanya. Ngumiti na lamang si Nathan sa mga sandaling ito. Pinunasan niya ang luha ng kanyang mga magulang. Sige po ma, pa, uuwi na po ako. Pero tapusin po muna natin ang ribbon cutting nyo. Sayang naman po ang mga ipinahanda ako para sa inyo at pagpunta ng mga bisita nyo. Natigilan ng mag-asawa at tila naguguluhan sa kanyang mga sinabi. Opo ma, pa, tama po ang narinig nyo. Para po sa inyo ang negosyong ito. Alam ko pong matagal na rin po kayong pagod sa pagkatrabaho nyo. Panahon naman po para magpahinga na kayo. Noong matapos na nga ang kaganapang ito at sa mismong venue na ito, inilahad na nga ni Nathan ang lahat ng kanyang pinagdaanan at kung paano niya naabot ang lahat ng tagumpay na mayroon siya ngayon. Inamin na nga rin niya sa mga ito na siya talaga ang nasa likod ng lahat ng pagtulong na kanilang natanggap. Hindi na nga napigilan pa ng kanyang mga magulang na maiyak habang nadudurog ang kanilang puso dahil naisip nila ang kabutihan ng kanilang anak. Tinulungan pa nga rin sila ng kanilang anak sa kabila ng ginawa nila noon at sa kabila ng kanilang mga pagkukulang. Matapos ang kaganapan ay umuwi na nga rin sila sa kanilang bahay. Marami na rin ang nagbago maliban sa kanyang kwarto na ganoon pa rin ang ayos. Mula kasi noong umalis siya ay talagang umaasa ang kanyang nanay na babalik pa nga rin siya doon. Kaya palagi nga nitong nililinis ang kanyang kwarto. Anak, nakakaya naman talaga sa iyo. Patawarin mo kami ha. Marami talagang salamat dahil hindi mo pa rin kami pinabayaan. Pero kahit na hindi mo mangyari ang lahat ng to,
ang bumalik ka lang sa amin, anak. Sapat na yun, sabi ng kanyang nanay. Proud na proud kami sa'yo, anak. Patawad talaga kung noon hindi mo lang namin nasabi sa'yo ito. Proud talaga kami sa lahat ng mayroon ka. Proud na proud kami. Dagdag naman ng kanyang tatay. Niyakap niya ng maigpit ang kanyang mga magulang habang sa isip-isip niya ang pinakamatamis na tagumpay na kanyang naranasan ay ang marinig sa wakas ang mga katagang yun sa kanyang mga magulang. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng buhay ni Nathan. Sa kwentong ito ay pinapaalam, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak. Kaya bilang isang magulang, nararapat lamang din na itanim ang magagandang bagay habang ang kanilang mga anak ay lumalaki. Dahil balang araw, ito rin ang siyang magsisilbing pundasyon ng kanilang pagkatao. At higit sa lahat, ang anak ay nararapat lang din na mahalin, igalang at sundin ang mga magulang. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.